Jed, batay sa paliwanag ng PSA, ano ang dahilan bakit dumami yung mga Pilipinong walang trabaho noong January 2025? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tuwing matatapos yung holiday season, bumabagal yung paggalaw ng labor market sa bansa at ito yung nakikita nilang dahilan bakit tumaas yung unemployment rate nitong Enero ngayong taon kumpara doon sa naitala nila noong Disyembre 2024. Batay sa pinakahuling labor force survey ng PSA, tumaas ang unemployment rate sa 4.3% noong Enero 2025. Mula ito sa 3.1% noong Disyembre 2024. Pagdating sa bilang, umabot sa 2.16 million ang walang trabaho noong Enero na mas mataas kumpara sa 1.63 million noong Disyembre. Samantala, bumaba naman ang employment rate sa 95.7% mula sa dating 96.9%. Sa kabuuan, mayroong 48.49 million Filipinos ang may trabaho noong Enero, mas mababa kumpara sa 50.19 million noong Disyembre. Paliwanag ng PSA, ang pagbaba sa employment rate ay maaaring resulta ng pagtatapos ng seasonal jobs na madalas makikita tuwing holiday season. Ilan sa mga sektor na naapektuhan ay ang wholesale at retail trade, manufacturing at accommodation services. Samantala, lumobo rin ang underemployment rate sa 13.3% mula sa 10.9% noong Disyembre. Nagpapakita ng pagtaas ng bilang ng mga manggagawang naghahanap ng mas mahabang oras ng trabaho o mas mataas na kita ang mga pasok sa underemployment rate. Ella, sa kabuuan, makikita na mayroon ngang pagbaba doon sa employment rate at pagtaas naman doon sa bilang ng mga walang trabaho pagpasok ng Enero ngayong taon. Ayon sa PSA, ganito talaga yung karaniwang pattern o trend kapag matatapos na yung holiday season dahil marami ring mga temporary jobs ang natatapos kapag ganitong mga buwan o panahon. Ayan muna ang update, balik sa'yo, Ella. Salamat, Jed Naresina.